Dito na naman tayo dito sa press briefing ni Atty. Claire Castro kasi nga dito kanina meron siyang binanggit po dito yung pangalan ni Senator Bongo na nadadamay na naman sa issue ng pagkuha ng proyekto sa gobyerno. Kasi nga yan din 'di ba yung sinasabi ni Senator Trillanes dati na ang laki daw po ng nakuha ng project ng construction firm ng kamag-anak ni Senator Bongo. Una-una yung tatay niya. So, sinagot po ni Senator Bongo yan. So, ito pakinggan muna natin si Attorney Yusek Claire Castro. Pardilla, PTV. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the President called out St. Timothy Construction. Has a company reached out to the DPWH or OP? At ano po yung masasabi nyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractors sa ilang senators like Senator Bongo po? Una sa tanong ay tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nagre-reach out ang St. Timothy. At patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Katulad ng sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Pakinggan naman natin si Senator Bongo kung ano po yung explanation niya dyan po sa hindi matapos-tapos na pagdawit sa kanyang pangalan patungkol nga sa mga proyekto na nakukuha daw di umano ng kanyang construction firm ng kanyang tatay. Ayan, sinagot po yan ni Senator Bongo. At comment nyo po kung ano po yung masasabi nyo dito. Tama ba? May kinalaman ba siya? O talaga ba kapag senador ka at may yung mga pamilya mo ay mayroong mga ganyang klaseng mga negosyo, dapat ba na kumbaga delikadesa na lang ba na hindi na dapat talaga kukuha kahit na sabihin mo pang wala kang kinalaman o wala kang ginawa para makakuha nga ng project yung negosyo ng iyong kapatid, tatay o kung ano pa man. Pakinggan po natin si Senator Bongo. Kasamahan, we recognize Senator Bongo and then afterwards Senator Robin Hood Padilla who wanted to make a manifestation as well, Mr. President. Please. Senator Bongo is recognized. Thank you, Mr. President. I join Senator Ping Lacson in condemning the irregularities in the allocation and implementation of flood control projects. Mr. President, as manifested yesterday in the Blue Ribbon hearing, hindi po katanggap-tanggap na habang tumataas ang budget para sa flood control, pataas rin ang pataas ang pagbaha. Sabi ko nga kahapon, bakit hindi nyo lang po ilaan ang budget para sa health katulad sa pag-upgrade ng mga hospital ng PGH na madalas rin pong binabaha. Nakita natin sa video kahapon o sa picture na binabaha. Dapat doon na lang po paglaanan ng pondo at sa DPWH na meron po silang 880 billion kumpara po sa health budget. More than 1/3 lang po ang pondo ng health kumpara sa DPWH. Bakit hindi na lang po ilaan ng pondo para sa ating mga healthcare workers na marami pa pong hindi nababayaran ang health emergency allowances? Ano bang mas importante sa inyo? Serbisyo na pinaghirapan, services rendered, o mga proyektong ginagawang gatasan? Natanong ko nga ito kanina sa health hearing, sa mga unprogrammed appropriations, baka pwede nyo naman pong unahin na lang pondohan itong mga hiya na obligasyon po ng ating gobyerno. In light of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation on the implementation of flood control projects in the past years. Sa mga inireport ng Pangulo, malinaw na may anomalya dito, malinaw na may systematic na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto hanggang sa pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto. Mr. President, sa totoo lang po, noon pa lang, 2023, August 9,
hiningi na natin sa DPWH ang kanilang accomplishment report, master plan at strategic prioritization sa kanilang mga flood control projects. During the hearing, tinanong ko mismo kay Secretary Bonoan na bakit may mga flood control na pinaglagyan ng proyekto na wala namang tao, wala namang kinokontrol o pinoprotektahang tao, wala namang kinokontrol na baha. Pero doon po nakalagay sa mga liblib na lugar. That was August of 2023. Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports, no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito, yung aking pamilya may negosyo na po. And the insinuation that I was personally involved and had benefited in some projects, Mr. President, these are old, recycled, and malicious accusations. Noong 2018 pa po ito, nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa eleksyon. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na pong negosyo ang aking pamilya, pero ni minsan po, ni piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak, kahit nasa Malacanang kami noon, hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, mayor pa po si former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observed delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking pangalan. At alam nyo naman po, uso po yung name dropping. Yung ibang mga kamag-anak natin, yun pa ang nagpapa-VIP, yun pa nagpapa-importante. At sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observed delikadesa. Yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator. Wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking pamilya. At ngayon, I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level. Ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity ay dapat po bawal po. Mr. President, sa laki po ng pondong pinag-usapan dito, hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang explanation mula sa mga kontraktor o DPWH. Dapat po'y merong managot dito at dapat po'y maging accountable po sila. Dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon pa nasolusyonan. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator. So ayan mga kababayan, no, yan po yung sagot, no, sa mga issue na binabato kay Senator Bongo na nakinabang daw yung kanyang pamilya. At sinabi niya nga, hindi pa siya pinapanganak sa mundo, meron na silang negosyo. Pero meron din akong natatandaan na sinabi ni, sino ba, Las Cañas ba yun o Matubato, na inuutusan niya lang daw yan dati, no, si Senator Bongo. Hindi ko alam kung totoo yon. At sinabi din ni former President Duterte dati na bata pa lang daw yan si Senator Bongo, talagang negosyante na ba? So pamilya pa sila ng negosyante. So ayan mga kababayan, ano po yung masasabi nyo dyan sa sagot, no, at sa issue nga na hanggang ngayon hindi matapos-tapos na issue na dinidikit yung pangalan ni Senator Bongo dyan po sa mga proyekto na nakukuha ng kanilang negosyo ng kanyang pamilya, ng mga proyekto nga sa government. Ayan, thank you. God bless ating lahat. Komento nyo po kung ano masasabi nyo. Tsaka, palike-like na din po. God bless.